Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa viral na SUV na nag-violate ng traffic rules sa EDSA na may plakang 7 o pagmamay-ari ng isang senador. Ito, nahuli na yung driver at napag-alaman na ang SUV nakarehistro sa isang kumpanya, Orient Pacific Corporation. Nang magmay-ari sa kumpanyang ito ay mga Gatchalian family. Also connected kay Senator Gatchalian. So, pakinggan natin ang balita ito ng 1PH. Ang driver at may-ari ng SUV na may plakang 7 na nag-viral matapos na illegal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang mambangga ng isang lady enforcer. Para sa update, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, sino itong driver at may-ari ng SUV? Cheryl, lumutang na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Iniharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan at ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, mismong ang kumpanya at ang driver na ang lumapit sa kanila. At Cheryl, kinukwento ng driver, galing sila sa isang restaurant sa Parañaque noong linggo, sakayang isa pang kapwa niya driver at dalawang investor ng kumpanya papunta sa isang mall sa Ortigas. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na ipasok ang sasakyan sa EDSA busway. Wala naman daw siyang intensyon na sagasaan yung enforcer ng DOTR SAIC na nandito sa kanya, Cheryl. Totoo ba yung bali-balitang may kamag-anak silang senador? Cheryl, kanina sa press conference dito sa Land Transportation Office, hindi kinumpirma ng isang opisyal ng Orient Pacific Corporation yung links nila sa isang senador. Pero alam mo, Cheryl, base sa pagre-research natin, itong Orient Pacific Corporation ay parte ng WELEX group of companies na pag-aari ng pamilya Gatchalian na kung saan nga ay bahagi itong si Senator Sherwin Gatchalian. Cheryl. Okay, yung plaka, peke nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talaga nagmamanufacture ng mga commemorative plates o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero ito ay may karampatang parusa. Ito, medyo duda na ko ito. Yung nasabi ng LTO na commemorative plate lang, hindi peke. Wala, medyo Orient Pacific Corporation kasama sa WELEX, magmamay-ari ng mga Gatchalian. Nako. Ano sa tingin nyo? Dawit dito si Senator Sherwin Gatchalian. Siyadong yung driver na yun eh. Yung sinasabi na masakitan tiyan, ala yun. Alibay lang yun. Mabuti nga at masipag, matapang yung mga traffic enforcers. Dapat bigyan ng reward o gantimpalaan yung mga ganong enforcer. Masyadong abuso na yun sa kapangyarihan. So, I don't know sa inyo. Baka may kino-cover upan na dito. At para lang hindi mapahiya, ito na. Nagpre-press conference na sila. Kailang mabuti na lang at magaling mag-research itong 1PH. Nalaman din na yung kumpanya pagmay-ari ng mga Gatchalian family. Di na booking din sila. Hindi, wala. Basta duda na ako nito. Baka may nangyayaring cover up na. Sana unauthorized use of plate. Cheryl. Okay, so commemorative plate na number 7, meron?
Oo, tama, Cheryl. Kumbaga sa hindi siya attempt talaga to duplicate. Hindi niya kinokopya yung totoong protocol plate. So kumbaga sa dinisenyo lang niya siguro parang yung pinapaliwanag sa ating kanina ng LTO. Ito yung mga plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang. Okay. Cheryl. Of all the numbers, bakit ganon yung numero na nagkataong pa na connected itong Orient Pacific Corporation sa mga Gatchalian? Na alam naman natin Tama. lahat, Senator Win Gatchalian is a senator. Oo, tama yan, Cheryl. Yan yung gustong malaman ngayon ng LTO, kaya mag-i-issue sila ng show cause order doon sa kumpanya para ipaliwanag ito. Kasi mismo yung kumpanya kanina, tinatanong din namin sila kung aware ba kayo, alam nyo ba na merong nakakabit na 7 na plate dito sa inyong sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 18 million. Ang sabi rin ng kumpanya kanina ay iniimbestigahan pa rin daw nila ito, Cheryl. Okay. Wala na yan. Iniimbestigahan pa. Pag may-ari nila yung sakyanan, tapos iimbestigahan mo pa. Kalokohan yun. Talagang sinadya na lagyan ng number 7. Wala. Niloloko nila ang taong bayan. I don't know sa inyo. Basta hindi ako maniwala yung iniimbestigahan pa, commemorative plate pa. Gusto lang makalamang. Gagamitan mo number 7 para lang makabiyahe ka ng mabilis. Sana bumili na lang kayo ng inyong helicopter. Huwag nang dumaan sa EDSA. So, again, salamat dito sa mga magagaling na researcher sa 1PH na pag-alaman. Gatchalian para ang may-ari ng sakyanan. Okay. May iba pa bang plaka na na-recover sa mga salarin? Cheryl, yan, wala na tayong nakuhang impormasyon dyan. Wala nang ibinigay na impormasyon ang LTO kung meron pa silang ibang plaka na nakuha mula doon sa kumpanya o doon sa sasakyan. Okay, ang kanyang rason ay sumakit ang kanyang tiyan. Itong driver ba ito? Yung driver ng company, yung nagda-drive? Tama, Cheryl. Company driver ito. At yun yung kinukwento nga niya. Parang galing sa isang restaurant sa bandang Paranaque yung sakay ng sasakyan. At ito ay dalawang investors di umano ng kumpanya. At sila ay papunta doon sa isang mall sa isang mall doon sa Ortigas. Kaya hinatid lamang niya ang mga ito. At yun yan, nagkataon na sumakit ang kanyang tiyan. Kaya niya naisip na pumasok sa loob ng EDSA busway para nga naman daw mas mabilis yung kanyang pagmamaneho. Okay. Hindi naman excuse. Maraming ganyan ginagamit na. Lumang storya na yung ginagawang excuse na sumakit yung tiyan. Whether sumakit yung tiyan niya or hindi, alam niya na mali yung ginawa niya. Ano ang pananagutan? Anong mga kaso ang kakaharapin niya? Tama yan, Cheryl. Kanina nga, parang on the spot. Hindi ko alam kung optics lang ito. Sa harap namin ay tinikitan mismo yung driver sa salang reckless driving kung saan meron itong multa na 2,000 pesos. Ito yung parang 2,000. attempt daw na saktan yung yung isang lady enforcer na nanita sa kanya. Although sinasabi niya hindi naman daw niya sinasadya dahil automatic yung sasakyan. Kapag nabitawan mo ng konti yung preno, iaandar ng automatic yung sasakyan. Yung isa pang kasalanan na yung isa pang sanction na ipinataw sa kanya ay disregarding traffic sign. Kasi alam naman nating lahat bawal nga pumasok doon sa EDSA busway. Kahit may malinaw na sign na meron lamang mga authorized na sasakyan na pwedeng pumasok doon. At yun ay 1,000 pesos ang multa. At doon sa unauthorized use of plate, 5,000 pesos ang multa para doon, Cheryl. So yun lamang ang mga kasong kakaharapin? Oo, Cheryl, tama yun. At yun nga, bukod pa doon ay pagpapaliwanagin din yung kumpanya kung bakit sila bakit sila gumagamit ng ganoong plaka. Regardless, kahit na commemorative, di ba? Sa commemorative plates ba ay both plates sa harap at sa likod ay dapat parehong di ba dapat mayroon yun talagang kung ano yung plaka nung sasakyan? Kasi both, di ba, front and back ay numero 7 yung makikita mo Oo, tama yun, Cheryl. Kaya yun yung iimbestigahan din ng LTO kung bakit, kung talagang commemorative plate lamang ito o temporary plate,
bakit parehong bahagi ng sasakyan ay yun ang plaka, alam naman natin kapag commemorative plate, dapat nandoon pa rin yung original na plaka ng iyong sasakyan. So yun yung magiging bahagi ng investigasyon ng LTO kapag nasamon nila. Ala na ito, kalokohan, commemorative. Harapan at likod, nakalagay number 7. Abuso yun. At salamat, kahit hindi inaamin ng LTO, hindi naamin ng kumpanya, ngayon, na-booking. So, very good. Itong 1PH na research, pagmamayari ng mga Gatchalian. Sana magsalita si Senator Gatchalian at magpaliwanag bakit yung sakyanan ng kumpanya na pagmamayari ng pamilya nila ay gumagamit ng number 7.